Ayan, naulan na ng Disney Princess. Ang uulan. Natuwa ako kahit ako'y pagod. Sa wakas, dumating na. Ayan. Hinihintay ko. Na-excite talaga ako guys, kaya kahit pagod ako at kahit pawisan pa ako, unahin ko muna itong gawin. Ay, wala nang palitang battery ng relo dito. Hey guys, good morning. Time check muna tayo. It's 10:11 na ng umaga. At papunta na ako sa bus stop para mag-abang ng aking bus. Originally, ang ship ko ngayon ay dapat mamaya pang tanghali. Pero dahil nawagan ako kahapon, tinanong ako kung pwede daw akong pumasok ng maaga. Siyempre, oo agad ako, no? Yes, agad. Ako pa ba choosy? More shift, more money. Kaya, tanggap lang ng tanggap ng shift. Yan. Hindi naman na-adjust yung tapos ng shift. Same pa rin naman. Napaaga lang. So, nadagdagan yung oras ng trabaho ko ngayong araw na to. And that's good. That's great, actually. Ganun talaga. Pag casual kasi, pag casual employee ka, asahan mo talaga na hindi ka regular yung roster mo, sa roster mo. Hindi regular yung shift mo. So, blessing sa katulad ko na madagdagan ang shift. Mainit. Si Ren ay nasa bahay na iwan. Wala siyang work ngayon. Back to school na siya. So, mamaya may pasok na siya. Halis siya ng bahay ng mga naulan na ng Disney Princess. Ang uulan. Hindi naman ganun kalakas. Kaya lang inabutan ako. Kasi naman yung bus nakakainis. Walang bus na dumadaan. Hindi ko alam kung bakit something wrong sa ngayon, sa schedule ng mga buses. Dami ko naman dala. Kasi kanina, after work, nag-grocery ako. Konti lang naman, pero medyo mabigat din siya. Ito talaga yung isa sa mga challenges guys pag nakatira kayo dito sa Australia at wala kayong sariling sasakyan. Kailangan nyo mag-rely sa dadaan na bus. Pero dahil walang bus, no choice ako kundi mag-train. Ito yung inuwian namin malayo sa train station. So kailangan talagang maglakad. So, yung mga nandito, nagbabalak pumunta dito, kung afford nyo na pagdating dito, bumuli ng sasakyan. Pili kayo ng sasakyan. Or, tumira kayo yung malapit sa station para hindi nyo na kailangang maglakad ng malayo. Kaya tuloy na ulan na ako. Okay lang. Hindi naman ako siguro sisipunin ito. Ay, salamat ako din. Grabe yung pawis ko. Nakakapagod. Anyway guys, natuwa ako kahit ako'y pagod. Sa wakas, dumating na. Ayan. Iniintay ko from Google. After 1 month, dumating din ang pinakahihintay. From Google. Buksan ko na. Tagal ko na itong hinihintay kasi gusto ko nang makuha ang sahod ko kay YouTube. I'm so excited. Kahit pagod ako at kahit pawisan pa ako, unahin ko muna itong gawin. So, gusto ko pong magpasalamat ulit sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko, sa mga patuloy na nanonood, no? Kung hindi dahil sa inyo, hindi madadagdagan yung views ko, yung subscriber ko, and hindi magiging possible itong Google AdSense ko. Ito na lang talaga yung hinihintay ko. Simula nung na-reach ko yung 1,000 subscribers, 4,000 watch hours,
Ayan, sinet up ko na and ito na lang talaga. So, maraming salamat po sa inyo. Grabe yung excitement, guys. No, Google AdSense pa lang yan, Pin code pa lang yan, hindi pa yun yung sweldo. Paano kaya pag nakasweldo na ako? Anyways, again, thank you po sa inyo, sa mga patuloy na nanonood dito sa channel ko. And so talaga ay araw-arawin na ang pag-vlog. So sana hindi kayo magsama sa pagmumukha ko. And I will continue share to everyone yung buhay namin na rin dito sa Australia. Gusto kong makasama kayo, masubaybayan nyo kung anong mangyayari sa amin dito. Magiging PR pa kami, di ba? Or mag-grant ba yung next visa namin? Doon muna tayo sa next visa. Kung affected ba kami dun sa mga magiging changes na coming soon. So, malaman natin. So, hi guys, I'm back. Ayan, anong oras na ba? 9:24 na ng gabi at i-upload ko pa tong video na to after this. So, while waiting for Ren, I'll continue my vlog today. This is my online diary, by the way. So what I did after work kanina, no? So, etong watch ko, guys, nag-stop na ng isang araw pa. At kailangan siyang palitan ng battery. So, pinapalitan ko ng battery. Mahal pala. Mahal wala ng palitang battery ng relo dito. $20. Kado yon. So, hindi na iwasan, nagpa-convert na naman kanina, no? Sabi ko, $20. Samantalang, kung sa Pinas to, baka mga 300 lang, ganyan, or 200, pinakamataas na, baka 150 pa sa iba. Well, anyway, basta nagagamit ko naman siya. And then, nagpunta ako sa Specsavers. Nagtanong ako kung magkano ang eye check. Kasi something wrong talaga with my vision. Medyo blurry, minsan blurry yung tingin ko at madalas sumasakit yung ulo ko. So, I think sa mata. Kasi back in the Philippines naman, nagsusuot talaga ako ng eyeglasses. Pero dahil mahigit isang taon na wala akong eyeglasses, so baka something wrong with my vision nga, with my eyesight. Kailangan ma-check yung grado ng mata ko. Kasi dati, ang grado ko nun ay nasa 150. Basta yung mata ko kasi hindi na siya 20/20 vision nung malis pa ako sa Philippines. And hindi na rin ako nakapagpasukat ng salamin sa mata. Tapos, sobrang mahal pala dito ng salamin sa mata. So, yun. Kailangan ko pang pag-ipunan. And, I think I have to call first the insurance company, si Alliance, para matanong kung may bayad ba or cover ba ng insurance yung pagpapatingin sa mata. And si Ren din kasi kailangan niyang magpasukat na ulit dahil yung salamin niya sobrang luma at kailangan na rin yata niyang magpa-check regular talaga. So yun guys, ayan, Ren is calling na. So baka nasa nasa station na siya at maglalakad yon. So, dahil wala siyang bisikleta ngayon, tuwing maglalakad siya, tinatawagan niya ako kasi it's 20 minutes at madilim. So, para hindi siya mainip na habang naglalakad siya. Bye guys! Have a good night. God bless everyone. See ya!